sa aking channel, guys. For today, alam ko naman nabasa nyo na sa inyong title, gagawa tayo ng haul. And super dami nitong mga i-haul ko. Hindi ko na sila mapakita sa inyo kasi medyo mabigat tong box. Pero super dami talaga nila. From Shopee, Lazada, Facebook, and Amazon Japan. Sinama ko na din yung mga few items na napamili ko lately. So, disclaimer guys, karamihan dito talaga binibil ko sa Pinas. Every time nasasahod ako dito sa Japan and nagpapadala ko ng pera, talagang nag-aalat ako ng money para mabili ko yung mga makeup na gusto kong mabili. Kasi, syempre, mas mura sa Pinas, mas affordable, mas available. Dito kasi sa Japan, hindi ako makabili ng makeup dahil sa maraming dahilan. Una, super puti sa akin ng mga foundation, hindi akma sa skin type ko. Kasi karamihan sila dito, dry skin. Ako naman, oily combination skin. Tapos, hindi ko type yung mga shade, yung mga tipo ng makeup nila na sparkly, na pang magagandang skin lang, mga dewy-dewy, yung mga lipstick nila super pale. So, hindi ako makabili ayon sa gusto ko, yung talaga nakasanayan ko na western makeup. Plus, hindi din ako maalam pa sa Japanese makeup. Sa Asian makeup and skincare, ngayon pa lang ako nag-explore sa Korean skincare, ngayon pa lang. Plus, kung tutusin, meron ding mga western brands dito sa Japan. Pero, napakamahal po nila. Ewan ko bakit sobrang mahal nila. Alam nyo ba yung ibang items dito, talagang dodoble or triple ang presyo basta western makeup. Mura yung mga Japanese makeup or Japan makeup, Asian makeup. Pero kasi wala din akong background sa mga Japan makeup kung alin ba maganda doon. And yun nga, karamihan hindi magsusut sa aking skin. So, yun na nga, collective haul to ng mga pinamili kong makeup sa online kasi nahirapan na din ako mag-utos kanila. Mama, nalalabas pa sila, baka mamali pa sila ng bili. Kaya through online talaga ako bumibili para ako na mismo yung pipili, i-deliver na lang sa bahay. Unahin ko na yung napamili ko sa Amazon Japan kasi konti lang naman tong mga bagay na napamili ko lately. Mag-start na ako dito sa mannequin head. Lady Miranda mannequin head to. Pang-practice siya ng hairstyling. Tsaka 22-inch yung haba niya. So, binili ko siya sa Amazon Japan for 2,183 yen or around mga 900 pesos sa Pinas. Maganda naman yung hair niya, synthetic. Pwede mo siyang basain, pwede mo siyang i-curl, pwede mo siyang i-blower, planchahin. Pero ngayon, inipitan ko muna siya ng tawag dito, ng ponytail kasi hindi ko siya maipita ng bongga at napakadulas pa ng buhok niya. So, yan. Dark brown yung pinili ko para medyo maganda-ganda naman instead of brown tsaka blonde. Kasi tatlo yung kulay na meron. Dark brown, brown, and black. Blonde. So, yan lang siya. Meron na siyang kasamang clamp na ikaklamp po sa mesa. Tapos, natatanggal din yung head niya. Yan. Yung box niya kasi tinabi ko na. I-display ko to dito sa kwarto para takutin yung asawa ko. So, next on the list ay itong iFlash HD device. iFlash device HD pala. Na SD card reader ng i-connect mo sa iPhone. So, meron ka ida-download na application sa iPhone mo para yung files from your camera, yung SD card, sa USB, pwede mong i-copy sa cellphone mo. Itong SD card reader na to, matagal ko na siyang ginagamit kaya hindi ko na mapakita yung box. At napakalaking tulong niya talaga sa akin, lalo ngayon sa camera ko nag-film. Tapos sa iPhone ako nag-edit ng videos sa iPhone 7 Plus ko. So, ito napakalaking tulong kasi hindi ko na kailangan ng kung ano-anong cheche-boreche. Basta salpak lang, download mo yung app, salpak mo to sa cellphone, copy ka lang, makakapag-edit ka na. By the way, nabili ko to for 1,099 yen or around 494 pesos sa Pinas. And napakalaking tulong niya talaga. Next naman sa Amazon Japan haul, ito yung screen protector ng S8 Plus. So, dalawa talaga to. Yung isa nakabit ko na kasi yung asawa ko, bagong kuha niya lang yung S8 Plus niya this month. So, wala siyang free na screen protector. Bumili na lang ako sa Amazon Japan for 400 yen or 180 pesos. So, dalawang screen protector na siya and okay na okay naman siya. So, dahil merong screen protector, meron ding cover. Ito, simple lang siya. Is a S8 Plus na cover, hindi siya shockproof. Basta,
Cover lang siya na clear. And ito naman, ang presyo niya ay 180 yen or around 81 pesos. Pamili ko yung cover nitong aking iPhone. iPhone 7 Plus cover siya na clear lang din pero shockproof. Ang presyo niya naman is 199 yen or 89.55 pesos kapag kinonvert. So, yun lang yung mga sa Amazon. Next tayo sa Lazada haul ko. Yung Lazada haul, uunahin ko na tong Romos Sense 6P Power Bank. 20,000 mAh or mAh yung capacity niya. Ito yung itsura niya. Nasa box naman siya. Color white. Meron siyang indicator or screen. Dalawa yung kanyang USB, yung pinaka-outlet niya, merong fast charging, normal charging, tapos dito mo siya i-charge. May kasama siyang cable and manual na nasa in-check na hindi ko naman din mababasa. So, yan lang yung itsura niya. I bought this for 789 pesos and napakalaking tulong niya. Nagamit ko na siya sa aking iPhone 7 Plus and okay na okay naman siya. Hindi ko pa siya natatry sa Samsung nung aking asawa dahil iba ang connector ng Samsung S8 Plus. So, hindi ko siya magamit. Mga susunod sa Lazada haul, mga makeup na disclaimer. Oo, may mga fake sa Lazada. Pero itong mga makeup na pinamili ko ay mostly Maybelline and L'Oreal. And binibili ko sila kapag nag-announce ang Maybelline at L'Oreal sa Facebook na may sale sila sa Lazada. And kapag nakalagay naman from Maybelline Store or Sold and Fulfilled by Lazada, wag na kayong mag-worry na fake makeup yung makukuha nyo. Kasi talagang sa Maybelline siya galing. Maaaring kaya nila sinisale. Kasi napansin ko, kaya nila sinisale yung iba dito. Yung pag hindi na ganun kaganda yung packaging, maaaring nadumihan. So, sinasama na lang nila sa sale. So, let's start. Oh, ano ba yan? Hindi ko siya mahanap. Sobrang dami na daganan na. Hindi ko siya mapakita sa inyo yung pinaglalagay niya kasi nasa box na sila. Pinagsama-sama ko. Eh, hindi ko talaga mahanap. Ano ba yan? Wait a minute, hahanapin ko muna siya. After 48 years, nakita ko na din tong Maybelline Hyper Curl Mascara. First time kong gamitin to. And yung last time nagamit ko na siya ng isang araw nung dumating dito si Mama. Kasi dala nga pala niya to. Kung paano to nadala dito sa Japan, napag-tour ko kasi yung mama ko dito dahil malapit na akong mga anak. So, nadala niya to sa kanyang baggage and lahat ng halos ng baggage niya. Puro makeup ko lang, nahiya naman yung mga damit niya. Balik tayo dito sa product. Ito nga yung Hyper Curl. Kung makikita nyo dito, 199 pesos. Kasi ito yung sinisale, yung binibenta talaga or regular price niya sa mall. Pero nabili ko to for 99.50 pesos sa Lazada. Yan. Nakasale siya noon ng 50% off eh. Yung November 11 ata yun. Yung Lazada Revolution ba yun? Online Revolution. Basta yung sale na yun. Yan. 99.50 and maganda naman siya. Talagang maganda talaga siya. Yung favorite mascara ko kasi as of the moment yung Maybelline Great Lash. Maganda din yun. Pareho lang sila. Yan. Yung Maybelline Dream Velvet na foundation. Nabili ko ng itong Sandy Beige. Nabili ko to ng I think nakalimutan ko na, basta half lang ng price. 199, 239. Basta, mura lang siya. Sale sa Lazada. Abangan nyo lang. 60. Gagawan ko din siya ng review. Next is this Maybelline Powder Mattes. Pero nakaka-bad trip kasi hinarangan nila yung packaging. Itong shade na to ay yung Pink Potion. So, yan siya. And ito, ang ganda nito, kahit na kayo manggi skin tone ako, bagay lang yung pagka-pink niya sa akin. Hindi ako mukhang Nicki Minaj or something na super bright. So, yan lang yung itsura niya. And maganda. Nabili ko to for 209.30 cents. Kasi nag-sale to nung bagong labas niya. Every time na may maglalabas sa Maybelline, bumibili talaga ako. Tapos, ang tactic ko para makatipid, hihintayin ko mag-sale sa Lazada or sa mall, saka ako bibili. So, ito, nung bagong labas lang yung powder mattes, binili ko tong Pink Potion. And okay na okay naman siya for everyday use. Na-try ko na siya ng isang araw, hindi naman ako nagda-dry. And kung gusto niyo na review nito, pwede siguro akong gumawa. Next is itong Maybelline Creamy Mattes in Nude Nuance. 657. And maganda din to for everyday use. Gustong-gusto ko siya. And meron na din ako mga ibang shades dito ng Maybelline Creamy Mattes. Nagustuhan ko naman siya. Yung ayaw ko lang kasi talaga sa Creamy Mattes or yung lipstick ng Maybelline, yung may amoy. Nahihilo kasi ako pag nasa labi ko. Pero, maganda siya. Maganda yung shade nito. Okay na okay for kayo manggi skin tone. Nabili ko to for 209.30 pesos. And by the way, hiwa-hiwalay minsan yung order ko sa Lazada kasi
paisa-isa lang ako umorder kasi nga collective haul, hindi naman laging may pera. So, yun, dinideliver naman siya sa bahay, free shipping naman dahil nasa Metro Manila lang kami. And one day lang, nandun na sa amin, mabilis-bilis. Ito naman yung sunod, yung Maybelline Hyper Matte Liquid Liner. Black to, matte black, pero hindi ko to masyado nagustuhan kasi na-try ko no isang araw. Yan yung itsura niya. Ginamit ko siya, hindi siya ganun ka-pigmented. Tapos, syempre, di ba, inuuna yung eyeliner before eyelash curling. Yun, pag nagka-curl lang lashes, sumasama or nagkakaroon ng walang kulay dito. Kaya kailangan mag-apply. Pag kumapal naman, susme, natatanggal din agad. Hindi ko siya nagustuhan. Akala ko kasi yung nabili ko noon, yung bagong labas, yung pinakabagong labas nila na liquid liner. Pero nagkamali pala ako. Ito pala yung nabili ko, Hyper Matte. Hindi ko siya nagustuhan. Kasi ibang product dito na try ko na nung pagdating ni Mama. By the way, nabili ko siya for 174 pesos. Okay na din kasi sale. Kaya siguro si Nail kasi hindi mabenta. Next naman ay micellar water ng Maybelline. Ito maganda daw to, pero mas maganda pa yung ibang brand. Ito, para matry ko lang siya kasi dito sa Japan, napakamahal nito. Talagang, kung magko-convert ka, abot siya ng 800 pesos. Eh, sa Pinas, ano lang to, alam ko, 250. Pero siya, nabili ko ng 139 pesos, 0.30. Kasi nga, sale sa Lazada. Bumibili lang ako kapag sale ng Maybelline sa Lazada, tsaka L'Oreal. Next naman, ito, Maybelline Creamy Mattes in Clay Crush. Ito, okay na okay din. Na-try ko na siya ng isang araw. Medyo light lang siya sa akin ngayon kasi super nangitim ako ngayong pagbubuntis ko. Pero okay na okay din siya for everyday use for kayo manggi skin tone. Talagang nangitim lang kasi talaga ako ngayon. Pero gustong gusto ko siya. Yun, once again, ayoko pa din yung amoy niya. Next naman ay dalawang foundation na bagong labas sa market. Talaga nung lumabas to sa market, gustong-gusto kong itry pero hindi ko agad binibili kasi hinihintay ko ang sale sa Lazada. So, unahin ko na to, yung mas nauna. Itong L'Oreal Paris Infallible Pro Matte. So, 107 yung shade na kinuha ko. And gusto ko siyang gawa ng review. Napakarami kong foundation dito na gustong gawa ng review. Hindi ko alam kung alin ang uunahin. And then, this Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. Yan, yung shade ko naman is 228. Medyo pumili na ako ng mga darker shades ngayon kasi nga buntis, nangitim. Baka hindi ko na mabawi yung kulay ko pero sana mabawi ko naman. Pero okay na din yun kasi may mga foundation naman ako dito na mas light kung sakaling mas dark siya. So yan, gusto ko din gawa ng review pero hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung sino unahin ko sa kanila. That's all for Lazada haul. Ang sunod na ay yung Shopee. Yung pinakamarami ko talaga na pamili. Kasi gusto ko talaga yung Shopee kasi mas mura yung mga items doon, yung mga for free orders. Talaga mapipili mo kung alin yung pinakamura. May isang pindot lang. Lalabas na yung pinakamura hanggang pinakamahal. Pero syempre, dahil iba-ibang seller doon, may mga fake din. Kaya, ingat-ingat. Pero karamihan naman din ng pinamili ko ay makeup. Alam nyo ba, sa sobrang dami nito na pamili kong makeup, mas na-occupy niya talaga yung baggage ni Mama. Tapos, talagang, hindi ko alam kung paano sila simulan na i-review kasi tawag dito, yung talagang tinitingnan ko na lang sila, paano ko ba ito sisimulan sa sobrang dami. Buti nga ngayon, nagawan ko na siya ng review. So, yun na nga, start na nga, ang dami-dami na nga, daldal pa ng daldal. Mas marami na ding nagbebenta ng mura sa Shopee. So, ito yung una kong binili. Kayo na bahala kung saan nyo makahanap yung mura and talagang authentic. So, karamihan naman talaga dito is makeup and tools. So, ito yung una ko nabili, yung Coty Airspun Loose Face Powder na binili ko dahil kay Miss Anna Kai, dahil nire-rave niya. By the way, I'm super fan ni Miss Anna Kai and bala kong gumawa ng video na tungkol sa mga makeup na nirecommend niya na talaga binili ko. Anna Kai made me buy it. So, ito, nabili ko siya for 500 pesos kay Beauty Selection PH. So, kung nababother kayo or nagugulumihanan kayo, ano ba yung tinitingnan ko dito? Ito po, sinulat ko kasi mga presyo para madali ko na silang masabi sa inyo. Next naman is itong Wet n Wild Large Stipple and Crease Brush. Ito siya. Ito naman ay 250 pesos at ito ay 120 pesos. Ako, napakahilig ko sa mga eye blending brushes, mamaya makikita nyo. And ito, gusto ko lang i-try kasi maganda naman siya. Nahugasan ko na to no isang araw, binalik ko lang sila sa lalagyanan para sosyal na naman sa video. So, yan. By the way, nabili ko to kay Radium 888 na shop. LA Girl Pro Coverage, hirap na hirap ako sa English. LA Girl Pro Coverage HD Foundation, illuminating siya. And ito, nabili ko naman kay Christine and Camille for 490 pesos. Ang shade ko ay, kung makikita ko, beige.
So, yan. Medyo mangitim nga kasi ako. Pero, parang sobrang itim naman ata nito sa akin. So, yan. Maganda daw kasi to kaya gusto kong itry din at gawa ng review. Yung mga next item na ipapakita ko ay from Real Collections. Real Collections. Hindi ko alam kung paano sasabihin. At yun na nga, maingay na nga siya. Unahin ko na tong Anastasia Eyebrow Brush number 12. Fake siya, syempre naman. At 30 pesos ko lang siya nabili. Kasi naaawa na ako sa aking Marionneau brush na pang kilay ko. Tagal-tagal ko na yung ginagamit. Wala man lang panghalili. So, ito na nga lang. Binili ko. Anastasia. Okay naman siya. Nalabhan ko na din to. Nagamit ko na din. And okay na okay naman din siya. Mas manipis siya. Bagay siya sa mga gel type ng mga pangkilay. Yung akin kasi powder. Pero okay na din siya sa powder. Karamihan kasi ng eyebrow brush na pang powder, medyo makapal yung bristle. Ito manipis. Pwedeng-pwede siya pang gel. Tapos yung ano lang, hindi ko lang masyadong gusto, maliit yung spoolie niya. Sorry kung nag-glare yung plastic niya. Next naman is yung the best na pore strips, nose pore strips na na-try ko. Ito, yung Gel Hoot Moon White or Clear Nose na may kasamang papel. Ito, the best talaga to para sa akin kasi talaga natatanggal niya yung mga dapat i-harvest sa aking ilong. So, ito naman nabili ko for 60 pesos. Yung time na yun, ito yung pinakamurang nakita ko, 60 pesos. Tapos, last, itong 10 pieces kabuki brush set. Ito, lagi nyo na itong nakikita. Black and gold yung akin. 190 pesos ko siya nabili. Again, may mas mura na ako nakita ngayon. Siguro, I think 130 may mabibili na kayo. So, yun. Meron na ako nun kasi dati. Ewan ko bakit ko dinistash. Pero yun, bumili ako ulit. Tapos naman, next ay yung FS Cosmetics naman ng mga makeup. FS Cosmetics na makeup, binili ko siya kay Breeze MNL. And ito, pina-pre-order niya talaga to sa Makeup Revolution, yung group ng makeup group sa Facebook. By the way, ito, hindi naman to mga fake. Mas mura to compare sa mall. I think dahil to sa iba na yung packaging ng nasa mall. Hindi ko sure. Basta hindi siya fake. Na-try ko na siya. Unahin ko na tong two-way cake na super sikat na sikat. Ang shade na meron ako ay yung Raha. And medyo dark to sa akin. Ginagamit ko pang bronze. Kasi wala akong pang bronze. Yan, okay naman siya. Mukha namang natural. And meron siyang SPF 35 PA+++. Gustong gusto ko siya. May amoy siyang na mabango. And super pigmented niya dahil. Super talaga. Next naman, meron akong dalawang blush on from FS. Ito yung powder blush nila. Ang nakuha kong shade ay Silky Coral Pink and Georgia Peach. Ang presyo nila ay 160 pesos. And kumpara sa okay naman siya. Meron siyang mirror, meron siyang maliit na brush, tapos good for everyday yung shades nila. Ang hindi ko lang dito, parang hindi siya ganun ka-pigmented and medyo may konti siyang shimmer sa kanya, hindi siya matte. Next is itong FS Cosmetics Eyelash Curler. Na-try ko na din siya and unlike sa mga eyelash curler, kaya hirap na hirap akong bumili eyelash curler, yung makakapal yung goma, lagi naiipit yung talukap ng mata ko. Naka-makeup na nga ako, minsan naiiyak pa ako, kaya naruruin yung makeup ko, kaya hirap na hirap ako bumili ng eyelash curler. So far, ito nagustuhan ko kasi maganda yung goma niya, yan talagang nakaka-curly siya ng lashes. Hindi ko sure yung mga presyo nila sa mall, pero yung sa two-way cake, I think nasa 500 na siya ngayon or 400 plus, basta roughly 500, pero yung nabili ko lang ng 200. Ito naman 80 pesos. Next naman is itong FS BB Cream. Ang shade na meron ako ay yung Mestiza. And ito, hindi ko din alam yung presyo niya sa mall, pero nabili ko kay Breeze MNL ng 160 pesos. So, yung mga gusto makatry ng FS Cosmetics, kaya lang hindi naman lahat ng shades na ay meron siya. Check nyo na lang din yung description box or ito, yung mga fina-flash ko sa screen, sulat nyo na lang po. Meron din akong Hair Fairy Dry Shampoo, 150 pesos each lang to. Ito kasi dito sa Japan, pag nagwi-winter, hindi ako makaligo ng maayos. Kaya, minsan hindi ko na lang nililiguan yung ulo ko na I think mga 3 days. Minsan, super oily niya na. And maganda naman sa hair yung ganun. Talaga mas healthy sa hair yung ganun. Kaya ang ginagawa ko na lang, wala naman ako mabiling dry shampoo dito. Kaya nagpabili ako. Yan. Para yung mga roots ng hair ko, hindi ko man basain yung dulo. Yung mga roots ng hair ko, medyo malesen na yung oil. Kasi pag talagang winter, struggle is real talaga, mga best. Next ay mga items from Radium 888 shop ulit. Unahin ko na tong AOA Wonder Blender. And nasa labas na siya kasi nahugasan ko na siya. Okay naman siya. Hindi ko pa siya natatry sa balat. Pero mukha siyang beauty blender yung black. Yan. Hindi ko pa siya natatry pero
sana maging okay. Ayun, no, basa pa nga yung puwet niya. Hinugasan ko na kasi nung isang araw. Ito yung kanyang packaging. Nasa ganyan lang siya. Nabili ko to for 180 pesos. Tapos, next naman na binili ko ay itong, nasa na ba? Dahil nga ang dami nila, mangangalkal na naman ako ulit sa baul na mahiwaga. Ito naman, yung LA Girl Pro Conceal HD. Yung shade na to ay yung Toast. And gusto ko, ito kasi lagi ko nakikita na may gumagamit for their contour. Kaya yan, bumili din ako. So next naman guys, ito yung Real Techniques by Sam and Nick na base. 2 Miracle Complexion Sponges. So, nasa ng laman, ito, nahugasan ko na. At nung time na namimili ako sa Shopee, pinakamura ko na tong nakita na authentic, 550 pesos lang. Yung iba binibenta ng 650, 750. Oo, naninira na naman ako ng shop. Pero, guys, magtiyaga lang kayo. Kasi sayang mga hundreds, hindi naman yan kinikita lang basta-basta. Tapos, tingnan nyo naman yung luma kong sponge. Kasi talagang gusto ko ng Real Techniques. Kaya bumili na ako ng dalawa. Ayan, nalaglag pa sila. So, tingnan nyo naman yung luma ko sa bago. Iba na yung kulay niyan. Meron pa siyang mga amag-amag. Durug-durug na siya. Pero hanggang sa huling sandali ng buhay ng Real Techniques na to, hanggat hindi dumadating yung kahalili, yun, nagagamit ko pa naman din siya ng maayos. Tapos, kahit nadudurog na siya sa face ko, hindi dahil sa pangit yung quality niya, dahil sa sobrang tagal ko na talaga siyang ginagamit. Ang tagal kasi pumunta dito ni Mama. June pa, hinintay pa yung malapit kong panganak. Kaya, yun, medyo matagal ko siyang pinagtiisan. Eh, bumili naman ako sa Daiso ng sponge na ganito. Hindi naman siya maganda. Talagang walang papantay sa Real Techniques. And, maganda naman yung quality niya. Talagang maganda siya makablend. Hindi ko lang talaga afford pa ngayon yung beauty blender. Pero sana matry ko yun soon. Pero sa ngayon, talagang, tawag dito, kontento na ako sa Real Techniques. Talagang maganda talaga yung application ng makeup. Sa totoo nga lang, hindi na ako gumagamit ng brush at finger sa makeup. Talagang damp lang na Real Techniques Miracle Complexion Sponge. By the way, hindi ko pa nasabi, 550 yung bili ko nun kay Beauty Geek MNL. Search nyo na lang kasi mura din doon. Next naman ay itong brush egg na napadoble ang bili ko kasi naduling ang lola nyo. Ito mga next item ay kay Mary Carmelin Fijo ko nabili. Yan na naman, hindi ko na naman makita yung isa. Pero dalawa to, dalawang black, na doble lang yung pindot ko. So, ito nabili ko 450 pesos. Ito siya, ito na, nahanap ko na isa. And talagang malaking tulong, lalo na nitong mga naghugas ako ng mga bago kong biling brushes. Malaking tulong siya, natatanggal niya agad yung dumi. At dati kasi sa palad lang ako nagsuswirl ng brushes para malinis sila. Ito, okay na, okay na, okay na, okay na, okay na, okay. By the way guys, may mas mga mura pa ang mabibilhan ng mga brush egg tsaka itong mga papakita ko. Next naman, ito yung paddle brush na regular size, 90 pesos ko siya nabili. Yung Wima Zoom ang tatak. Meron na siyang kasamang box. And ito, hindi ko pa natatry, pero natatakot ako siyang gamitin kasi malambot siya. Parang mabilis mapuputol. Pero nahugasan ko na siya kasi nga bago gumamit ng brush, syempre galing yan sa factory. Make sure na mahuhugasan nyo muna siya para maingatan yung face nyo, hindi kayo magkaroon ng allergy or pimples or mga breakouts. So, yung iron, yung Kemayer, designed by Kemayer, Hair Straightener Beauty. 190 pesos ko to nabili. And yellow na lang kasi yung available nun. Hindi kasi ako mahilig sa yellow. Yan. Marami tong cute na colors. Yung pink, yung blue. Ito lang kasi yung available. 190 pesos to sa kanya, sa shop na yon. Pero may mas mura pa. Magtiyaga lang kayong maghanap. And okay na okay naman siya. Nagamit ko to nung isang araw. Kahit na plancha siya, parang hindi naman siya nakakadry ng buhok. Mukha pa ding silky yung buhok mo. Yan. And okay na okay. Good for travel. And make sure lang na gamitin mo siya ng small sections lang ng hair or manipis lang para mas madali mong matapos. Pero okay na okay lang siya sa akin. So, ito na nga yung mga favorite ko na water candy lip tint. Nabili ko to for 85 pesos. Magpa-flash na lang siguro ako sa screen ng swatches nila. And grabe guys. Ito yung suot ko ngayon, yung cherry ata. Cherry yung shade na suot ko. Ayun, nalaglag yung isa. 85 pesos to isa. May mas mura pa sa ibang shop. I think yung pinakamura nakita ko nito, 45 pesos. And yes, siya, fake siya or class A. Pero okay na okay talaga siya guys. Hindi siya drying sa lips. Ang ganda ng pigment niya. Meron ako mga bagong biling tint dito. Kung napanood nyo na or panoorin nyo na yung video ko ng Style Korean. Ang dami kong tint doon. Yung Airy Ink Velvet Peri Pera. Yung Etude House na
Dear Darling tint na yung water, tsaka yung gel. Yun, nakaka-dry sila ng labi, pero ito hindi. Kanina ko pa siya suot and hindi siya nakaka-dry, madali siyang i-apply. Yung mga tint kasi na yan, dito lang talaga siya sa gitna napupunta, pero ito, buong lips mo talaga meron and ang ganda niya. Ang velvet niya ilagay sa lips. Talagang parang medyo creamy or may pagka-thick yung consistency niya. Hindi siya candy na candy. Plus, ang cute pa nung itsura niya, diba? Ang cute pa ng itsura niya. Mukha siyang maliit, pero ang tutuusin, marami siyang color. I think yung pinaka-original talaga nito is from Seimul. Ito kasi alam ko fake to eh. Class A. Yung original nito talagang medyo pricey. So, ito okay naman, pero hindi ko na siya i-recommend. Baka may ma-sellan yung labi dyan. Ako, personally, gagamitin ko siya. Pero kayo, depende sa inyo kung gagamitin nyo din siya. Is another cheap find. Nabili ko to for 200 pesos Korean backpack and super cute. Madami ka mailalagay pero asahan mo na yung quality niya for 200 pesos lang. Eh, hindi naman siya ganun, hindi ganun kakapal yung leather niya. Pero okay na din kasi 200 pesos lang. Ito, gagamitin ko to as my baby bag, yung mga lalagyan ng lampin, padede ng baby kapag lumalabas. So, yan. Ginamit ko siya ng isang araw. Okay naman siya. Madali naman siyang gamitin. Kaya lang nga medyo natakot ako kasi manipis yung mga materials niya. Pero okay na din for 200 pesos. Nabili ko siya kay Miss Rebecca Lim. So, medyo gumagabi na at nasa harap lang ako ng bintana. Kailangan ko na madaliin. Ang next naman ay NYX Angel Veil. Syempre, dahil pa din kay Miss Ana kaya ako binili. Nabili ko siya for 840 pesos sa US Beauty Outlet. And yes, na-try ko na siya. Okay siya for oil combination skin na hindi siya yung parang silicone na pang pore filler, more on medyo moisturizing siya. Basta ang ganda nito. Sulit na sulit ang 840 pesos mo dito since primer lang siya, konti lang ang magagamit mo. So, next naman yung Taiwan Lashes na sikat na sikat. Nabili ko to for 50 pesos kay Angbon na shop. Ito, 216, 217, 218, 219. Magpa-flash na lang ako sa screen ng kanilang video or clip. Pero okay na okay siya for everyday use. Pinagsama-sama na kasi ni Mama dito sa isang box. Kasi nga hindi nakasya sa kanyang bagahe. Ang dami ko nang pinabili. Kung pansin nyo, nagmamabilis ako ng salitain. Yes, talaga binibilisan ko kasi madilim na. So, next naman, from Angbon pa din, 75 pesos lang. 24 slots lipstick organizer. Ito, napakalaking tulong. Ito, hindi ko na matandaan kung saan ko to binili. Tony Moly Tint, 180 pesos lang na nabili ko sa Shopee. Original naman siya, hindi ko pa siya natatry. Pero ngayon, mas gusto ko yung water candy tint. Yan. Mas gusto ko siyang gamitin kasi mas pigmented and hindi drying sa lips. Lalo dito sa Japan, malamig yung panahon. Ang lakas mag-dry ng lips ko. Next ay itong Suiba, 12 pieces eyebrush set. Syempre, fake lang to mga best. 380 pesos lang siya. And yes, napakahilig ko sa mga eyeshadow blending brushes. Pansin nyo naman yan, diba? Nasabi ko na kanina. And cute kasi may pouch na siya. Pinakamura ko to nakita na 380 pesos. So, kayo na lang din mag-try or maghanap. Alam ko dalawang shade ang available. Merong black, merong rose gold. At ito ay nabili ko kay Ginatan Store. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. And next naman, kay Belay Sanares, nabili ko ito. Mison Snail Repair Eye Cream. Syempre, sinabi pa din ni Miss Ana, kaya binili ko kahit mahal. Yan, dumating na yung aking asawang farmer na kanina ito matawag. May pasalubong pa, ang cute. Madilim na, bilisan mo! Oh, sige. Yan, abala pa yung asawa ko, nagmamadali na. Ito na nga, dahil kay Miss Ana binili ko, kay Belay Sanares Shop, 620 pesos. Tapos ito, kasama ang binili ko, under eye brightener, 200 pesos lang. Yan yung gamit ko sa eyes ko ngayon. And makikita nyo, super brightener talaga siya kasi puting-puti na yung under eyes ko. Ito yung mga lately na pamili ko sa Shopee bago umalis si Mama, ilang araw lang. Ito yung mga huli ko na pamili. Meron akong Incipio case for S8 Plus para nga sa asawa ko. And case para sa aking iPhone 7 Plus. Hindi ko na ma-flash sa screen kung magkano siya, pero I think 250 yung Incipio. Ito, 200 pesos. Ito din pala ako nabili sa Shopee, nalimutan ko, Variable Y. Ang bili ko dito, pinakamura ay 60 pesos. 10 tong binili ko and inggitera yung isa kong katrabaho. Gusto niya din itry. Yan, maganda daw to, effective. Nakatatlong ganito na yung ate ko and talagang kumapal yung lashes na. Sana ganun din sa akin.
Ito mga mabibili sa SM locally. Meron akong Sansan Pro HD na foundation, yung shade na meron ako yung beige. Gusto kong i-review. Ito naman yung EB Advanced BB Cream na favorite ko ngayon. Gamit ko siya sa face ko ngayon and ginagawan ko siya ng review. Ito siya, 220 pesos. Ito naman yung Sansan HD. I think nasa 250 pesos to and abangan nyo lagi nagsisilang Sansan. Next naman yung Fashion 21 SPF 50 Plus Loose Powder. Ito, mas gusto ko to kaysa sa Nichido kasi yung sa Nichido medyo light siya sa akin. Ito, mas dark yung mga shade availability niya or shade range. 185 pesos siya. And yan, madami naman siyang laman. Number 1 yung nabili ko. Local drugstore makeup. Ito yung Sansan Creamy Matte Lip Stain. And nabili ko to for 180 pesos sa HBC. Ang shade na meron ay dark mocha. Pwedeng-pwede din to sa kayo manggi skin tone and good na good for everyday use yung shade niya. Ito na yung mga susunod, mga nagpapa-pre-order to sa The Makeup Revolution. Sa kanila ako bumibili. Mga US makeup to. Unahin ko na tong nabili ko kay sis, nalimutan ko, Leia. Yan. Ito yung e.l.f. Makeup Mist and Set. Nakita ko syempre sa isang video ni Miss Anna Kai. Magpa-flash na lang ako sa screen ng presyo niya. Meron ding Wet n Wild na super sikat. Photo Focus Foundation. Golden Beige yung shade na meron ako. Meron din akong e.l.f. Baked Highlighter Blush Gems dahil pa rin kay Miss Anna Kai. Wet n Wild Powder Pressed Powder. Ang shade na meron ako yung Warm Beige dahil pa din kay Miss Anna Kai. Talagang magagawa ko na talaga siya ng review na may Anna Kai made me buy it. Meron ding Wet n Wild. Ito naman si Tati naman ang nag-recommend kaya napabili ako dahil gusto ko mag-aral ng makeup. Eyeshadow Primer. Next ay itong Fan Brush. Yan. Wet n Wild pa din. Nagugustuhan ko nga yung product na Wet n Wild. Next is itong L'Oreal Paris Infallible Total Cover. Binibili ko to sa mga nagpapa-pre-order from US. Yung shade na meron ako ay 305. Maggagawa din ako ng review about this. Nabili ko to 620 ngayon. Kasi nung time na yon bago labas pa lang siya sa US. Ngayon mas marami na nagbebenta. Hanapin nyo na lang. Sa Shopee mayroon na din available. And LA Girl na lip gloss. Yan. Yung Dreamy Fleur Bazaar yung shade na kinuha ko. Good na good for everyday use. Yung Beauty Creations na palette, yung Ariel lang ano ko, dapat talaga Morphe 35W no nag-sale ang Morphe yung bibiling ko. Kaya lang kasi hindi na umabot yung shipment. So ito na lang sabi ko sa nagpapa-pre-order, palitan nyo na lang po ng ibang eyeshadow palette kasi gusto ko talaga mag-aral ng eyeshadow ngayon. So, ito siya. Hindi, magpa-flash na lang ako sa screen. Yung eyeshadow kasi yung list na pinag-aralan ko. Guys, meron din ako nabiling Wet n Wild na lipsticks. Ito yung shade na Bare It All. Cinnamon Spice. At itong Cherry Bomb. Na good for everyday use. And matte din daw to. I think nabili ko to ng mga 100 plus pesos. Nalimutan ko na magpa-flash na lang ko sa screen. So, yan sila. Okay na okay for everyday use and for kayo manggi skin tone. So, yun lang guys. That's it for this whole video. Pasensya na ngarag-ngarag na kasi ito na naman camera ko nag-out of focus. Lobat na naman siya at yung aking lighting, yung source ng aking lighting ay nawawala na. So, yun. Thank you for watching. See you on my next one.